Pahayag ng pag-aabiso, ang mga trivia tungkol sa mga ulap na ibinibigay dito ay para sa pangkalahatang kaalaman at pampalibang lamang. Ang impormasyon ay maaaring hindi kumpletong o napapanahon, at ang hugis ng bawat ulap ay maaaring mag-iba. Para sa eksaktong at tiyak na impormasyon, kumonsulta sa mga mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng meteorolohiya o mga eksperto sa larangan. Ang mga ulap ay nabubuo kapag ang singaw ng tubig sa hangin ay namamagitan upang maging mga nakikitang patak ng tubig o kristal ng yelo. Ang proseso ng pagkondensa ay nangyayari kapag umaakyat ang mainit na hangin at nagpapalamig, na nagiging sanhi ng pagbabago ng anyo ng singaw ng tubig. May iba't ibang hugis at laki ang mga ulap. Ang 10 pangunahing uri ng ulap na kinikilala ng International Cloud Atlas ay kasama ang Cumulus, Stratus, Cirrus, at Nimbus. Bawat uri ay may sariling mga katangian. Karaniwan ang kulay ng mga ulap ay puti, ngunit maaari silang lumitaw sa iba't ibang mga kulay depende sa mga salik tulad ng sikat ng araw, polusyon, o pagkakaroon ng mga patak ng tubig o kristal ng yelo. Maaaring lumitaw ang mga ulap na abo, pula, kahel, o kahit berde sa tiyak na mga kondisyon sa atmosfera. Ang average na ulap ng cumulus ay may timbang na mga 500,000 kilogramo, 1.1 milyong pounds. Bagaman tila magaan sila, may malaking dami ng tubig na naglalaman ang mga ulap sa anyo ng mga maliliit na patak. Ang mga ulap na cirrus ang pinakamataas na mga ulap sa atmosfera at binubuo sila ng mga kristal ng yelo. Karaniwan silang may parang ibon o maririkit na anyo at karaniwang matatagpuan sa mga taas na higit sa 20,000 talampakan, 6,000 metro. Maaaring magsilbing palatandaan ng mga kondisyon sa panahon ang mga ulap. Halimbawa, ang mga madidilim at mataas na ulap ng cumulonimbus ay madalas na nagpapahiwatig ng posibilidad ng bagyo at malakas na pag-ulan. Hindi magkatulad ang dalawang ulap. Kahit sa loob ng parehong uri ng ulap, maaaring may pagkakaiba sa hugis, laki, at internal na istruktura dahil sa mga pagkakaiba sa mga kondisyon sa atmosfera. Ang mga porma sayon ng mga ulap ay maaaring magkamukha sa mga kinikilalang hugis o bagay. Ang mga porma sayon ng mga ulap na ito ay tinatawag na cloudscapes o cloud formations, at maaaring magkakaiba mula sa simpleng mga hugis tulad ng mga hayop o mga mukha hanggang sa mas malalalim na mga disenyo. Ang pag-aaral ng mga ulap at ang kanilang mga katangian ay tinatawag na nephology. Sinusuri ng mga nephologist ang mga porma sayon ng mga ulap, uri, at iba pang mga katangian upang mas maunawaan ang mga kondisyon sa atmosfera at mga pattern ng panahon. Mahalagang papel ang ginagampanan ng mga ulap sa balanse ng enerhiya sa mundo. Sila ay nagpapabalik ng sikat ng araw pabalik sa kalawakan, na nakakatulong magpalamig sa planeta. Bukod dito, sila rin ay umaambon ng init na nagmumula sa ibabaw ng mundo, na nagla-contribute sa epekto ng greenhouse. Ang mga ulap ay kahanga-hanga at magandang elemento ng atmosfera na patuloy na nagbabago at nagpapalit ng ating panahon at kapaligiran.